Pag-uusapan naman natin ang PEI at SRI ng mga government employees, lalo na sa DepEd. Ang PEI or Performance Enhancement Incentive, ito ay isang cash incentive na binibigay ng gobyerno sa mga government employees bilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang serbisyo at trabaho. Ibinibigay ito isang beses sa isang taon sa mga qualified na empleyado basta nakapasok at nakapagtrabaho sila ng maayos ayon sa patakaran ng gobyerno. Bahagi ng General Appropriations Act at may nakalaang pondo para sa mga kwalipikadong government employees. Pero ang release nito ay dumadaan sa tamang patakaran ng DBM. Noong 2024, inilabas ang Executive Order No. 61, Series of 2024 na nag-uutos ng pag-review at pag-aayos ng performance-based incentive systems para masiguradong pantay at maayos ang pagbibigay ng mga incentives. Dahil sa review na ito, kinailangang i-align muna ang mga proseso kaya naapektuhan ang timing ng release ng PEI. Ngayon, malinaw na ang direksyon dahil naglabas na ang DBM ng Circular Letter No. 2025-13 na opisyal na nagpapahintulot sa grant ng PEI para sa fiscal year 2025. Nakasaad dito kung sino ang qualified at kung kailan pwedeng i-release ang PEI. Mahalagang tandaan na hindi kinansela ang PEI. Tuloy ang release basta kumpleto lang ang mga requirements. Ngayon naman tungkol sa SRI o Service Recognition Incentive. Ayon sa DBM Circular No. 2025-3, ang SRI ay isang one-time incentive para sa mga government employees bilang pagkilala sa kanilang mga serbisyo. Nakasaad sa circular ang sino ang qualified sa SRI, paano kinakalculate ang halaga, at paano nag-a-apply ang mga proration. Sinasabi rin sa circular kung kailan i-release ang SRI at ito ay hindi dapat mas maaga sa December 15, 2025. Ngunit bakit kadalasang mas maliit ang SRI ng DepEd kumpara sa ibang government agency? Ang SRI ay nakabase sa savings ng agency. Ibig sabihin, kung magkano lang natipid ng agency sa budget, doon lang kukunin ang ipamimigay na SRI. Sa DepEd, bilang pinakamalaking ahensya ng gobyerno, halos lahat ng pondo ay ginagamit sa sahod, benepisyo at operasyon ng paaralan, kaya limitado lang ang natitirang savings. Sa mas maliit na ahensya, mas marami naman ang natitirang savings, kaya mas malaki ang SRI per employee. Kaya dapat tandaan, hindi ito diskriminasyon, hindi rin ito sariling desisyon ng DepEd. Ito ay ayon sa DBM rules at aktwal na savings ng bawat ahensya. Buo man o hindi ang SRI na matatanggap, mahalagang isipin na ito ay dagdag na benepisyo ng mga employees at hindi basihan ng diskriminasyon o hindi pagpapahalaga ng DepEd. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sa dagdag na financial benefits na natatanggap natin bilang mga government employees.